الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri, magdadakila, pagpapasalamat ay handog natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay humihingi sa Kanya ng tulong at patnubay at pagpapakukup dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, Siya ang makapangyarihan sa lahat at Siya ang lumikha sa lahat at Siya ang kumukontrol sa lahat. Mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatiran sa pananampalatayang Islam, pinaka magandang gawain ng isang tao ay ang kanyang aalamin kung ano yung mga mabubuting gawain para mayroon siyang maidadala pagdating sa araw ng paghuhukom. Mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating bibigyang pansin sa mga araw na ito ay isang napakahalagang paksa upang ito'y malalaman natin sa pagtatalakay sa mga oras na ito, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kapatid, sa pananampalatayang Islam, nandito tayo sa araw na kung saan mga araw na kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung mga taong mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay naghahanap sila ng paraan, nagsusumikap sila saan sa pagkalap at paghahanap ng mga kabutihan para mayroon silang makuhang gantimpala pagdating sa kabilang buhay. Dito mapapansin natin insyaAllah, kaya kayo tinipon dito sa lugar na ito na kung saan upang ipaalam sa inyo kung ano nga ba ang mayroon sa mga araw na ito. Ibig sabihin, ang ating pamagat na ating tatalakayin sa mga oras na ito ay kainaman ng mga araw sa buwan ng Dhul-Hijjah. Ibig sabihin, ito ay mga araw na marapat na malaman ng isang taong Muslim, isang taong mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ito ay binigyang halaga ng Islam at binigyang halaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero bago yun, ating tatalakayin kung ano nga ba ang tinatawag na Dhul-Hijjah. Baka mayroon sa mga kapatiran natin na mga hindi Muslim, o di kaya mayroon sa mga kapatiran natin na balik Islam, o mga bagong yakap sa Islam, hindi nila alam kung ano nga ba ang kahulugan ng Dhul-Hijjah. Ang kahulugan ng Dhul-Hijjah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay isa ito sa mga buwan na kung saan ay buwan ng kinilala ng Islam. Ito ay buwan na kinilala ng Islam. Hindi kahit sino ang nagbigay at kumilala nito, kundi ang Islam, at ito ay binanggit mismo sa Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa atin sa Islam, para malaman natin, mayroon tayong mga buwan na kung saan ito ang buwan na sinusundan natin sa Islam. So, mayroon ding Gregorian calendar at mayroon ding tinatawag na Hijri calendar. Okay? Dito, matatalakay natin, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahra." Ibig sabihin, ayon sa malapit na itong kahulugan, tunay na mayroon na ang bilang ng mga buwan sa Islam, ang bilang ng mga buwan ay 12 bilang ng mga buwan na mayroon tayo. So kabilang na dito ang tinatawag na Dhul-Hijjah. Okay, itong Dhul-Hijjah, ito ay pangalan ng buwan na kung saan kinilala natin, di kaya'y kinilala sa Islam.
pagdating ng buwan na ito na kung saan mayroong mga gawain na dapat nating malaman. Okay? Ano ang mga araw na ito? Ibig sabihin na talakay natin na ang Dhul-Hijjah ay kabilang sa Islamikong buwan. Ngayon naman, ang tatalakayin natin, ano ang mga araw na ito? Ano itong mga araw na mainam na mga araw sa buwan ng Dhul-Hijjah? So ano nga ba ang mga araw na ito? O saan sa mga araw ng buwan na ito na binibigyan natin halaga at binibigyan natin ng pagkaalam sa tinatawag na kahalagahan ng mga araw sa buwan ng Dhul-Hijjah? Dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mula sa unang araw nito, ibig sabihin, kapag nag-anunsyo ang kamusliman na nakita ang buwan, nakita ang buwan sa mga araw na ito, so mag-aanunsyo sila, yung mga naatasan na mag-anunsyo na nakita yung buwan. Kasi bakit? Sa Islam, bumabase sa pagpalit ng buwan kapag nakita ang buwan. Okay? Nagpapalit tayo ng month kapag nakita ang buwan. Dito, na-announce, na ipahayag sa atin kahapon ang unang araw ng Dhul-Hijjah. Ibig sabihin, nagpalabas sila ng araw na ito ang pangunahing araw ng Dhul-Hijjah. Ibig sabihin, kung ito ay ikukumpara natin sa tinatawag na Gregorian calendar ay sa June 19. Ibig sabihin, kahapon, iyon ang unang araw ng Dhul-Hijjah. Hanggang saan, ang tinutukoy natin dito ay ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Okay, unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. So nagsimula kahapon at matatapos ito sa date na kung saan sa June 28 na yun ang kumpletong 10 araw ng Dhul-Hijjah. Okay? Ang ikasyam na araw ng Dhul-Hijjah ay tinatawag na Yawm Arafah. Okay? Araw ng Arafah. So, ibig sabihin, simula kahapon, ngayon ipangalawang araw ng Dhul-Hijjah, at kapag umabot sa ikasyam na araw, simula kahapon, ikasyam na araw, mayroong tinatawag na araw ng Arafah. Then, kinabukasan, pagka June naman, kay June 29, yun ang tinatawag na Eidul Adha, Yawmul Adha. Ibig sabihin yung araw na sa mga sa Pinas o dito sa atin, nagsasagawa tayo ng pagdarasal sa tinatawag na Eidul Adha. So yun yung pang-10 araw ng Dhul-Hijjah. Okay, malinaw. Ibig sabihin, ang ating pinakapunto na tinatalakay sa mga araw na ito ay ang unang 10 araw ng tinatawag na Dhul-Hijjah. Bakit ito mahalaga? So bakit nga ba mahalaga sa Islam? Bakit nga ba mahalaga sa atin? Ikaw na nakikinig ngayon, itanong mo sa ating sarili, bakit nga ba mahalaga sa atin ang mga araw na ito? Una, bibigyan ko kayo ng punto. Una, dahil sumumpa ang Allah sa mga araw na ito. Okay? Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, walayalin ashr. Ibig sabihin, nagbanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala, sumumpa siya sa mga araw na ito. Ibig sabihin, ang pagsumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang bagay, tandaan natin, ang pagsumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang bagay, ito ay nangangahulugan na ito ay napakahalaga. Okay? Kapag ang isang bagay ay nagsumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala dito, so nangangahulugan na ang bagay na ito ay kadaki-dakila, mahalaga, napaka-importante. So ibig sabihin, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, itong mga araw na ito sa unang araw ng Dhul-Hijjah, buwan ng Dhul-Hijjah. So ibig sabihin, mayroon itong halaga.
Okay, so mamaya inshallah malalaman natin kung ano nga ba ang kahalagahan, bakit nga ba mahalaga sa atin itong mga araw na ito na simula kahapon hanggang sa 10 araw ng Dhul-Hijjah. Pangalawa, dito nagaganap ang panglimang haligi ng Islam. Ibig sabihin, sa buwan din na ito ay dito rin nagaganap ang panglimang haligi ng Islam. Diba? Kapag tayo ay yumakap sa Islam, mga balik Islam, so kapag pinaliwanag ng isang imam, pinaliwanag ng isang ustad, o di kay pinaliwanag ng isang brother o di kay sister sa iyo na ang Islam ay 5 haligi, may mga haligi dito. So inexplain niya sa iyo, pinaliwanag niya sa iyo na ang unang haligi ay ang shahadatain. Ibig sabihin, pagsaksi mo na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah, at ang pagsaksi mo na si Muhammad ay propeta di kay sinugo ni Allah. Then, in-explain niya sa iyo ang pangalawang haligi ay ang pagtatayo ng pagdarasal. Okay, pagtatayo ng darasal, pagkatapos ay pagbibigay ng zakah at pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, at panglima ang pagsasagawa ng Hajj. So yun yung panglimang haligi ng Islam. Okay? Ibig sabihin ay kung makikita natin sa Makkah, malapit lang dito, mga ilang oras lang yung Makkah. Okay? Makikita natin may mga taong pumupunta doon na nakasuot ng puti. Okay? Nakasuot ng tela na puti. So ibig sabihin, dalawa ang kanilang pupuntahan doon. Either sila ay mag-umrah o di kaya sila ay mag-hajj. Okay, ibig sabihin, sila ay magsasagawa ng pilgrimage. Pilgrimage, yung pagsasagawa ng hajj. Kung ito ay kaya ng isang taong Muslim. Okay? Kapag kayang magsagawa ng hajj, magastusin sa pagpunta sa Makkah o di kaya sa pagsasagawa ng pilgrimage, ay naobligado sa kanya ang paggawa ng ikalimang haligi ng Islam. Yun yung tinatawag na Hajj. So saan ginaganap yun? Dito ginaganap sa buwan ng Dhul-Hijjah. Okay? Dito ginaganap sa buwan ng Dhul-Hijjah. So kaya naman, ito yung pangalawang dahilan kung bakit binabanggit natin na bakit importante ang buwan na ito. Ano ang mayroon sa buwan na ito? Katulad ng mga lumipas na buwan, diba? Kapag sa buwan ng Ramadan, mas sinasabi natin sa ating mga Muslim na malapit nang dumating ang buwan ng Ramadan. Yung Ramadan ay kabilang yun sa mga pangalan ng buwan na pinapahalagahan ng mga Muslim. Kasi bakit? Ano ang mayroon sa buwan ng Ramadan? Nandoon yung pag-aayuno. So ganun din, pagdating sa buwan ng Dhul-Hijjah, pinapahalagahan ng mga Muslim kasi bakit? Andun yung tinatawag na pagsasagawa ng pilgrimage. So naunawaan natin, malinaw, kinakailangan ay nalinawan natin, di kaya nabigyan natin ng linaw ang dahilan kung bakit nga ba ito mahalaga sa atin. Kabilang dito, binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito'y mainam sa mga araw sa ibabaw ng mundo. Ito ay mainam na araw. Ibig sabihin, ito ay mainam na mga araw sa balat ng lupa. Okay? Sa atin sa mundo. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Yan ang binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na mga araw sa mundo, sa atin dito sa mundo. Lahat ng mga lumipas na araw, lahat ng mga araw, mayroong pinaka-the best, pinakamainam na mga araw. Yun ang tinutukoy natin na bakit mahalaga itong mga araw na ito. Kasi bakit? Dahil binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay mga mainam, pinakamainam, afdalu ayyami fid dunya. Pinakamainam na mga araw dito sa balat ng lupa ay ang itong unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ibig sabihin, nandirito tayo sa tinutukoy ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
At nabanggit rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroong mga gawain na itinuturing natin itong malaki at tinuturing nating dakila na mga gawain, pero nalalamangan ng tinatawag na pag-aayuno, di kayo tinatawag na mga araw ng unang araw ng Dhul-Hijjah. Mga 10 araw, ito mga tinutukoy natin na mga araw sa buwan ng Dhul-Hijjah. Okay. Dito mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, mapapansin natin dahil binigyan natin ito ng mga kahalagahan. Okay, binigyan natin ito ng mga kahalagahan kung bakit ito mahalaga sa mga Muslim. So nalinawan tayo at nalaman natin ang dahilan. Ngayon, kung ito ay mahalaga sa mga Muslim, sa atin, ano nga ba ang pwede nating gawin? Ano nga ba yung mga dapat nating gawin sa mga araw na ito? So kinakailangan kapag ang isang araw, kapag ang isang araw ay mahalaga, so kinakailangan mayroon tayong ginagawa. Okay? So hindi naman pwedeng tayo ay matutulog lang, tayo ay maghahantay lang ng biyaya. So ibig sabihin, dahil alam natin ang mga araw na ito ay dakila, biyaya, o di kay napaka-importante, napakahalaga sa Islam, so kinakailangan na sulitin natin kung ano ang mayroon sa mga araw na ito. Ibig sabihin, ano yung mga dapat nating gawin, na mainam na gawin. Di kay ano ang pinaka dapat nating paramihin na mga gawain dito sa buwan na, di kay sa mga araw na ito, sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Una, dapat nating gawin ay ang pag-aayuno sa mga araw nito. Lalo na sa ika-9 ng araw ng Arafah. Okay, ibig sabihin pag-aayuno. So kainam-inam, kaibig-ibig sa atin na paramihin natin ang pag-aayuno sa mga araw na ito. So kahapon, kung nag-ayuno ka kahapon, so dubli-dubli ang makukuha mo na mga gantimpala. So ibig sabihin, hanggang sa hindi matapos itong 10 araw na ito ay nararapat o di kaya'y mainam na tayo ay magpapakarami ng tinatawag na pag-aayuno, pagpa-fasting. So ang pagpa-fasting natin, katulad ng pagpa-fasting sa araw ng buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, kung magpa-fasting, kung nag-fasting ka, nakatry kang mag-fasting, nakasubok kang mag-fasting, so ibig sabihin, ganun din ang pamamaraan ng fasting sa mga tinutukoy natin. Yun nga lang, ang ating niya, ang ating intensyon, ito ay pagpa-fasting sa mga araw ng Dhul-Hijjah. So ganun ang pamamaraan ng pagpa-fasting natin. Lalo na sa ika-9 sa buwan ng Arafah. Okay, so mamaya malalaman natin kung anong gantimpala ng pagpa-fasting, pag-aayuno sa ika-9 sa araw ng Arafah. Okay. Pagkatapos, kabilang pa sa mga gawain na mainam na dapat natin gawin ay ang pagbabasa ng Quran. Okay? Pagbabasa ng Quran. So, kapag ikaw ngayon, sister, brother, o di kaya sister sa pananampalatayang Islam, kung ikaw ay bagong yakap sa Islam, so, kinakailangan, kung hindi ka pa marunong magbasa ng Quran, so kinakailangan ay pag-aralan mo ang tinatawag na pagbabasa ng Quran. Okay? Ibig sabihin, pag-aaralan mo ang tinatawag na pagbabasa ng Quran dahil bakit? Dahil sa mga araw na ito ay napakainam, napakaganda kung ikaw ay magpapakarami ng pagbabasa ng Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang pa sa mga dapat gawin, mainam na gawin sa buwan na ito ay ang pagdarasal sa 5 beses sa isang araw sa mga takdang oras nito. Okay? So, ibig sabihin ay napakahalaga. Okay? Kinakailangan kung ikaw ay hindi masyadong nagdarasal, hindi mo nakukumpleto ang pagdarasal sa mga pagdarasal na inobligado sa atin, so kinakailangan ngayon ay ipapractice mo na at hanggang sa ikaw ay ma-perfect mo na ang pagdarasal sa 5 beses sa isang araw. Kasi bakit? Pag ang pagdarasal
ay kapag ito ay kinumpleto mo at kapag ikaw ay nagsigasig, okay, nagsumikap na ikaw ay magdarasal sa mga araw na ito ay kaibig-ibig dahil ang mga araw na ito ay kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang pa dun ay ang paghihingi ng tawad at pagbabalik loob kay Allah. So ito mga binabanggit natin, ito'y mga mainam na gawin natin sa mga araw ng Dhul-Hijjah. Okay? Mainam na ginagawa natin. Ibig sabihin, tayo sa mga araw na ito ay paramihin natin ang paghihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paramihin natin ang paghihingi ng pagpapatawad, hingin natin ang tawad ni Allah at kinakailangan tayo ay magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mayroon tayong mga nagawang kasalanan, kung mayroon tayong mga nagawang hindi kaaya-aya, karumal-dumal na mga kasalanan, so ngayon mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil dakila ang mga araw na ito, importante ang mga araw na ito, mahalaga ang mga araw na ito, so kinakailangan ay paramihin natin ang paghingi natin ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang pa doon na mga gawain na kinakailangan ay gawin natin ay pagpapakarami ng panalangin at pag-alaala kay Allah. So kapag tayo ay mayroon tayong mga kailangan kay Allah, mayroon tayong gustong kunin, gustong makamit, so paramihin natin ang ating dua, paramihin natin ang ating panalangin, paramihin natin ang paghingi natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Didirekta kang hihingi kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kung ano man yung gusto mong naisin na ikakabuti mo dito sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay. So ibig sabihin, kinakailangan ay magpapakarami tayo ng dua, magpapakarami tayo ng panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga araw ng unang 10 araw ng binabanggit nating Dhul-Hijjah. Okay? At kabilang pa doon sa mga gawain na kinakailangan ay gawin natin ay ang pagpapakarami ng paggunita. Pagpapakarami ng paggunita. Ibig sabihin, pagpapakarami ng pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng pagbanggit natin ng Subhanallah. Okay? Kung ikaw ay balik Islam, kung ikaw ay bagong yakap sa pananampalatayang Islam, i-practice mo na sabihin ang Subhanallah, Alhamdulillah, at Allahu Akbar. So itong mga bagay na ito na ating binanggit ay ito ay paggunita kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magpapakarami ka ng pagbanggit ng Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ito ay papakaramihin mo ang pagbanggit mo ng mga paggunita kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magpapakarami ka. Napakasimpleng bigkasin lang. Okay, sundan mo lang Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ito ay mga paggunita kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin mga pag-alala, paggunita sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ng Subhanallah, sinasabi mong kaluwalhatian sa Allah. Pag Alhamdulillah, sinasabi mo ay papuri kay Allah. At Allahu Akbar, ay dakila ang Allah subhanahu wa ta'ala ay dakila. Okay. At mga iba pang gawaing mabubuti. So maraming mga gawaing mabubuti na kung alam mo, kung ano ang alam mo sa mga gawaing mabubuti, gawin mo na. Gawin mo na sa mga 10 araw na ito. Gawin mo na sa mga araw na ito na ating tinatalakay. Okay, itong unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. So, ibig sabihin, ito ay gawin mo na kung ano yung mga gawaing alam mo na ito ay inutos ng Allah at alam mo na ito ay mainam, ito ay mabuti. So, huwag kang magsawa na ito ay gawin sa mga araw na ito. Kasi bakit? Ngayon, mababanggit natin kung anong mga gantimpala. Okay, kasi bakit? Kapag tayo ay gumawa ng pagsamba, tayo ay gumawa ng mga mabubuting gawain, so kinakailangan alam natin kung ano yung gantimpalang mayroon na makukuha dito. Okay. Una, nabanggit natin kanina
na ang pag-aayuno sa araw ng Arafah. Okay? Ang pag-aayuno sa araw ng Arafah. So alam natin ang pag-aayuno sa araw ng Arafah, ito yung ika-9 days ng Dhul-Hijjah. Ito yung ka-siyam na araw ng Dhul-Hijjah. Ngayon, ito ay mas kainam-inam. Okay? Kainam-inam na tayo ay mag-ayuno sa buwan na ito. Espesyal na tayo mag-ayuno. Kasi bakit? Ano ang makukuha nating gantimpala? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siyamu yawmi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu. Ibig sabihin, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsabi siya sa kanyang hadith na kung saan ang pag-aayuno sa buwan ng Arafah, sa araw ng Arafah, ito ay inihingi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin ang kasalanan sa lumipas na taon at kasalanan sa inaharap na taon. Kaya naman, tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa patungkol sa araw ng Arafah, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipapatawad ang kasalanan na lumipas at kasalanan na sa hinaharap na taon. Ibig sabihin, 2 taon. Ibig sabihin, yung lumipas na taon at susunod na taon, ibig sabihin, papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong kasalanan. Imagine na kung saan mag-aayuno ka lang ng isang araw, mayroon ka, ipapatawad na ang 2 taon. Ipapatawad na ang 2 taon na iyong nagawang kasalanan. Mga maliliit na kasalanan na iyong ginagawa. Kabilang pa doon, nabanggit natin ang pagbabasa ng Quran. Kaya pagbabasa ng Quran, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man qara'a harfan min kitabillah, falahu hasana, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Na kung saan ang pagbabasa ng Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon ito 10 gantimpala kapag nakabasa ka ng isang letra mula sa Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Napakarami. Kung ikaw ay nagsumikap na magbasa ng Quran sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, ngayon nagpakarami ka ng pagbabasa ng Quran sa mga araw na ito, doble-doble ang mabubuting gantimpala na ibibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At napakarami pa. Katulad ng pagdarasal, pagsasala, pagtayo ng pagdarasal, pagsasala. Ang sala, ito ay susi, miftahul jannah. Ito ang susi ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. At napakarami pa, katulad ng paggunita, ito ay mga makakadagdag ng gantimpala sa timbangan pagdating sa araw ng paghuhukom. Inuulit ko mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, sulitin natin ang mga araw na ito ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah dahil ito ay mga panahon na dakila sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang at inshallah subhanahu wa ta'ala naway tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagsisikap sa mga araw na ito. Hanggang dito na lamang. Fajazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.